ngayong araw na to, glory be to God, sa ating navigating divine currents and prophetic stream. Amen? So, sa bawat mga aral natin every Sunday, nakita nyo yung ating last topic about law impartation. So, hindi dapat natatapos. Continually. Amen? So today, it is still, 'di ba, tinuturuan tayo how we master. Kung paanong maging mahusay tayo, kung paanong maging mas malalim tayo, kung paanong mas maging mag-flow tayo ng tama at naka-align sa kalooban ng Espiritu sa buhay natin. So navigating, ang ibig sabihin nun is to plan or to direct. 'Di ba? Kapag nagaano kayo sa map, inina-navigate natin yung lugar kung saan tayo pupunta sa Google, 'di ba? Yung direction. So, navigating divine. Pag sinabing divine, yung kapanawagan natin na may kabanalan. Amen? Kabanalan yung pagkatawag sa atin. Pag sinabi namang current, amen? Current mean continuous to. Yung directional na movement natin na nagpo-flow. Pag sinabing current, 'di ba, kuryente, current ng kuryente, 'di ba? 'Yun yung halimbawa, yung mga wire nagpo-flow doon, yung kuryente, kaya tayo may kuryente. Yung mga tubo ng mga tubig natin, 'yun yung mga current, pinagmumulan, kung saan nakadirect yung mga pinagmumulan ng ating mga karunungan, ng kapangyarihan, ng transformation, amen? So, ito yung direction, sa madaling salita, direction to ng kapanawagan natin sa kabanalan, amen, ng continually o directional na movement, amen, na dapat nagpo-flow sa atin. Okay? And prophetic stream. Pag sinabing prophetic stream, alam natin yung mga prophecy. Okay, we are a people of prophetic. Bakit? Our highest prophet is Jesus Christ itself. Amen? So we must be prophetic. Pag sinabing prophetic, tayo ay naniniwala tayo. 'Di ba? Naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, naniniwala tayo sa mga sinasabi ng Diyos because we believe that His word is established. Amen? Hindi to mababago ng opinion mo, Ate Vina. Hindi to mababago ng katwiran mo, Ate Fabrin. Hindi to mababago ng sariling pangunawa mo, Kuya James. It is established. Amen? It is the truth. It is the word of God. Amen? Na maglalaho ang lahat ng bagay sa mundo, but not His word. Amen? Makakalimutan ng tao yung sinabi mo, opinion mo, katwiran mo, but not yung katwiran ng Panginoon because it is established. Amen? Okay? Kahit pa sinasabing God is a spirit, it is established. It is life. Nagbibigay ng buhay, stream. Stream. Pag sinabing stream, yung nagpo-flow na narrow. Ito yung continually na nagpo-flow na liquid na tubig, 'di ba? Stream. Yung maliit na sapa, narrow siya pero continually yung tubig na yung river, okay? Continually yung pagpo-flow. Kumbaga sa body, continually na nagra-run yung water, nagpo-flow, 'di ba? Depende na may path yun, may lugar yon kung saan ka dinadirect. Amen? Kaya navigating divine currents and prophetic stream. Okay? So pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung pag-uusapan natin para may idea kayo. We have to master this. Amen? Kung gusto mong makilala ang Panginoong Diyos, kailangan nating pumunta sa direksyon ng kabanalan. Kailangan nating pumunta sa direksyon ng katwiran. Kailangan natin pumunta sa direksyon na nagpo-flow tayo prophetically and consistently. Kasi this is the minister of God. Ito yung ministering ng God's will. How we master the prophetic flow. Na mag-continue yon. Kailangan natin i-navigate, meaning hanapin natin. Amen, na parang mapa. Yung way ni God, yung will ni God, yung understanding ni God, yung wisdom ni God. Kasi maraming nakaka-misunderstood tungkol or about sa fully walk. Alam niyo yun, yung kabuuan ng paglalakad natin prophetic.
Ang pagiging prophetic, hindi lang ito only about God speaking to you o ang pakikipag-usap ng Panginoon sa'yo. Kailangan equally, okay? We need to be equally rooted in dialogue or yung word na naririnig natin. Kasi ito yung ini-inquire ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ini-inquire ng Diyos sa bawat mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatid. Kailangan, ini-inquire niya tayo para malaman mo, para malaman ko, para malaman nating lahat. Kasi kung gusto nating ma-achieve o ma-master natin yung mystery ng Panginoon, we have to enter. Okay? Kung gusto mo makilala yung bagong restaurant, tama? Kung gusto mo makilala yung bagong tao na nakilala mo, kailangan mo mag-enter sa buhay niya. Okay? Kung gusto nating makilala si Ate Vina, kaya natin pinagsalita siya kahapon to testify ng quiet shadow ng kanyang buhay or highlights ng kanyang buhay to know her. So nalaman natin na si Ate is missionary din, evangelist din siya. Amen? Na naghahayag din siya ng salita ng Panginoong Diyos. So ganun din sa Panginoon. If we want to know God at gusto nating ma-master ang character ni God, we have to enter. Like, parang, alam niyo, yung kapanawagan niya. We have to enter. Yung tinatawag nating God mode. 'Di ba? Meron kang joy mode. Ate Joy. 'Di ba? Ako, joy mode ko to. Masaya ako ngayong araw na to. Amen? Meron ka ding, meron ka ding bad mode. Kung may joy mode, may bad mode. Amen? So, itong tinatawag natin is God mode. God mode. Mood ni God to. Okay? Mood. God mode. So, ito yung extraordinary, mga kapatid. Hindi to basta ordinary, extra. Hindi to natural, supernatural. Okay? It is the extraordinary capacity na dapat magkaroon tayo ng transition. Okay? From natural realities into the divine presence ng God Almighty. Amen? Napakahalaga po nun na makapasok tayo sa divine presence ng Panginoon. Huwag kayong papayag na wala yung presence ni Lord sa inyo. Okay? Huwag kayong papayag na anointing lang yung meron sa inyo tapos wala kayong presence ni God. If you're going to choose between anointing and presence, choose the presence, mga kapatid. Kaya nga, tingnan nyo na nagkasala si Tatay David, anong pinili niya? Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Tapos sinabi niya, don't take away. Diba sabi niya, wag mong kukunin yung spirit mo sa akin. Kasi pwedeng anointed ka, pero pag umalis ang presence ni God, katulad ni Saul. Amen? Wag nating piliin lagi na gusto mo lang maging anointed, Tita Annalisa. Kasi kawawa tayo pag hindi natin naranasan na kumikilos yung presence ni God sa atin pag puro anointing lang ang hinahangad natin. Anointing is only the divine work na sinet apart tayo. Amen? Pwedeng anointed ka lang na maging king katulad ano pangalan nito? King, may anointed, Cyrus, sabi niya. 'Di ba? Anointed lang siya para i-build ulit yung altar ni God, pero hanggang dun lang yung gamit sa kanya. Seasonal lang. Okay? But when you live in the presence of the Lord, kapag hinangad mo yung presensya ng Panginoon, mga kapatid, you can do anything na imposible. Amen. Napakahalaga po ng presence ng Panginoon, mga kapatid. Choose the presence. Don't choose power. Huwag kayong puro ano, 'di ba? Choose God's presence. Kasi pagkasama mo ang God presence, everything will follow. Kaya nga sabi ni Moises, okay, dinadirect mo ako sa lugar na yan, but without your presence, wag na lang. Wag na lang, Lord.
Amen? So, yung presence ni God ang nagbibigay sa atin ng extraordinary capacity para magkaroon tayo ng transition. Amen? So, pwede tayong maging physical na nakasama ng mga tao katulad ng ginagawa natin ngayon. Yet, yung pamumuhay natin dapat is spiritually. Amen? Namumuhay tayo na parang nasa langit, hindi parang nasa lupa. Amen? Hindi naiinggit, hindi nakikipag-away, hindi nakikipag-tsismisan, na parang ordinaryong buhay katulad ng dating buhay. Common lang. Okay? So when we live in the Lord way, nilalagay tayo nito sa navigation ng divine current na continually, daily yon nagpo-flow. Hindi lang kahapon banal ka, tapos ngayon, banal-banalan ka lang. Amen? Kahapon mabait ka, ngayon, bait-baitan ka lang, wala pong langit-langitan. Walang ganon. Amen? Kahapon puro praises, awit ka ng awit tungkol kay God. Lord, your presence, Lord. 'Di ba? Tapos kinabukasan, hoy, alam mo ba yung kapitbahay ko? Nakita mo ba? Umuwi dyan yung kabit niya kanina. Nakita mo ba? Ha? Narinig mo ba yung usapan nila? Nakita mo ba yung usap-usapan nila, yung humintong sasakyan dyan kanina? Alam mo yun, yung nagta-transform ka, para kang transformer, tao na biglang nagiging robot, sumusunod sa ano sa way ng mundo. Amen, hindi ganun po. Ano, ang tunay na repentance, nagsisisi ka sa dating tayo. Ang tunay na repentance, nagbabago ka ng mindset, nagbabago ka ng pag-iisip. Alam niyo yung kahit nakikita niyo yung mga masasamang bagay sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng awat habag sa kanila kasi gusto natin ma-win yung soul na yun. Not to judge, 'di ba? But to pray for them na Lord, ikaw ang nakakakita ng mga mali namin. Kahit sa sarili natin, lagi tayong maghihingi ng patawad, humingi tayo ng tawad lagi sa Panginoon. Tayo na nga na mga mananampalataya we make mistake pa rin, 'di ba? We make mistake pero hindi tayo nakababad sa kasalanan. Unless, 'di ba po, intentional ka na alam mong masama, ginagawa mo pa rin. There's no transformation pag ganun. Na hindi ka nagkakaroon ng conviction na naririnig mo ang Panginoon. Kasi you don't have extraordinary capacity na mag-walk in the Spirit. Kaya yun yung nagiging kaibahan natin. Kapag tayo lumalakad sa Espiritu, nakikita rin yung naipuput natin into practice. Yung nakikita nila yung presence ng Lord, nakikita nila yung ilaw sa atin. Maliwanag sa atin yung dimension na dinadala sa atin ng Panginoon, na hindi na tayo taga rito. Representative tayo ng Diyos dito para ma-display natin yung glory ng Panginoon at yung mga salita niya na nagpo-flow sa bawat step natin sa buhay natin, na nagbibigay ito ng realm of power ng Spirit sa buhay natin. Katulad ng minention ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 2:4 and 5. Pabasa nga po, 1 Corinthians 2:4 and 5 po. 1 Corinthians 2:4 and 5 sa may mga Bible po. Is that 1 Corinthians 5:2 po? 2 po. 2, 4, and 5. 2, 4, and 5. Amen po. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu ng kapangyarihan. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. And my speech, sabi niya, and my preaching was not with the
enticing word of man's wisdom. Hindi daw po sa man wisdom. Hindi nagmumula sa tao. But in the demonstration of spirit and of power. That your faith should not stand in the wisdom of men. Hindi sa karunungan ng tao o sa karunungan ng mundong ito, but in the power of God. Okay? 1 Corinthians 2 po, 4 and 5. So dito, ito yung dimension, mga kapatid, na nag-gain tayo ng access para sa mga miracle. At sa supernatural po na solusyon. Hindi lang to about through prayer, but through authoritative. Yung andun ka sa authority, nakatayo ka sa posisyon ng authority ng prophetic decree at instruction kung saan ang Panginoon mismo ang nagba-back up at nag-honor according sa kanyang salita at pangako. Okay? Kaya ako sinasabi that the Lord God word is established. Hindi to pabago-bago. Kaya ayaw niya ng taong pabago-bago ang isip. Pabago-bago ng ugali. Pagabago-bago ng desisyon. God hate yung people na pabago-bago. So, napakaganda no, ng example, yung God mode. Kaya nga, napakahalaga na matagpuan natin sa account ni Apostle Peter, ni Apostle John, kung paano sila lumakad nung panahon na yon sa templo. Amen? Pabasa nga po. Salamat, nandito na si Ate Melda. Okay, praise God. Ate Imelda, pabasa nga po yung Acts 3, 6 hanggang 8. Amen po. Tagalog. Acts 3. Amen. Praise God. Acts 3. Anong verse po, Sis Beverly? 6 hanggang 8 po. Patayin ko lang yung electric one. 6 hanggang 8. Amen. Ito po ang sabi. Praise God. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus, Kristong taga Nazaret. Tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang lumpo at itinayo noon, di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Amen. So, purihin ng Panginoon. Ano? Dito ko sinasabi sa inyo na hindi lang tayo basta nananalangin. Kumikilos tayo sa authority ng supernatural. Amen? Na nandun yung pagdidikri natin, yung instruction na parang na lumalakad tayo na, alam yun, habang naglalakad tayo sa mundo, kumakatawan tayo sa representative na pagiging Panginoon. Hindi ko sinabing tayo ay Panginoon. Yung God mode ang pinapaliwanag ko sa inyo. Katulad ng account na pinakita dito ni Apostle Peter at Apostle John. Then Peter said, silver and gold, I have none. Wala ako niyan. Amen? But such as I have, give I thee. Saan yung ganon? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nakita niyo yung authority na yun? At nakita niyo yung power ng mga tao na yun after nilang sinabi. Napakahalaga po na alam natin yung supernatural. Kaya ako sinasabi sa inyo how to navigate. Kaya natin to pinag-uusapan kasi we need to achieve yung ganitong arrival sa place kung saan ma-master natin yung prophetic or yung tinatawag nating God mode. Hindi bad mode, God mode. Yung single word na to na nakikita natin yung manifestation ng God itself sa sitwasyon, kung ano sitwasyon ng mga tao. Yung ultimate and fullness ng prophetic na ability na na-express si Lord Jesus Christ. At saka yung buong entirety ng pagiging Panginoon niya sa buhay natin. Dahil as one of
alam mo niyo yung may favor ng God, yung tinatanggap natin, pag malalim nating naintindihan kung ano yung tinatanggap natin dun sa spirit and power na sinasabi ni Apostol Pablo, ay ni Apostol Paul. Tama? Yung hindi ka lang tumanggap ng basta spirit, pati power tinatanggap natin. Pero paano kung hindi natin kayang tayuan? Amen? Kulang yung kaalaman natin kasi hindi natin ninanavigate o hinahanap yung divine current or yung stream na sinasabi ko sa inyo ng prophetic para magkaroon tayo ng solusyon at authority at dimension para ma-inspire tayo paano mag-operate yung God's mode. Amen? Na pag tayo nandito sa situation na to, alam din natin kung paano i-declare na hindi tayo magkasakit o magaling na tayo. Because God cure us. No disease. Walang sakit. Kaya lang ang nakakalungkot nga, karamihan ng mga mananampalataya, we are not walking in power. Sitwasyon nga, hindi natin ma-solve. 'Di ba? Paano ba tayo lalakad sa dimension ng power? Amen? Eh, yung simpleng problema nga, hindi natin masolusyonan. So, napakahalaga po, ano? Napakahalaga that we understand how to walk on how we master this. Kung paano mag-flow yung power and spirit ng God sa buhay natin. So, wag nating i-misunderstood yung sinasabi ko sa inyo na God's mode. Okay? Kasi many believer, dahil sila, yung way nila is, ang gusto nilang ma-operate lang sa kanila yung power. Pero ayaw nilang mag-operate si spirit. Hello? Holy Spirit is not the power. Okay? Holy Spirit is the third person of God. Power is different. Hindi mo siya pwedeng i-describe ng power lang. Yes, He have power. Equal. Amen? He is a third person, kapatid. Kaya nga may mga, 'di ba, may mga taong may power pero walang Spirit of God. You cannot operate just power but don't have Spirit. Kaya may mga taong possess because they don't have the Spirit of God. Kasi kung may Spirit of God sila, greater is He inside me. Okay? So wag niyong hangarin yung power tas wala kang Spirit of God. Kasi kung wala kang Spirit ng God, walang makapaghaharap sa inyo sa Diyos Ama at Diyos Anak. Kung wala kayong Spirit of God, walang magseselyo sa inyo. Walang magpapatotoo sa inyo na kayo'y anak ng Diyos without the Spirit. Amen? So, kaya nga, tingnan nyo, di ba lahat ng mga tao na naririnig ninyo sa Bible, mapa Old Testament yan at Bagong Testament, the Spirit of God upon them. The Spirit of God filled them. The Spirit of God, di ba, is by them. Walk with them, through them, in them, upon them. Okay? With them. The Spirit of God, dito mo makikita. Amen? Yung dimension na to para makilala mo yung God. Kasi, He is the Spirit na magna-navigate sa'yo to remembrance. He is the Spirit na nagko-comfort. He is the Spirit na natutulong sa atin to know the truth. Kaya nga, even worship Him in spirit and in truth. Hindi ka rin makakapag-worship na walang spirit. Diba? Spirit muna bago truth. Amen? To navigate God, you need the Spirit. Papuso naman po dyan sa may mga espiritu ng Diyos. Mukhang walang mga espiritu yun nandito sa loob. Sa Ate Billie Jean lang may espiritu. Amen? Yung mga hindi nagpuso, walang spirit. Kasi you can understand this kung meron kang espiritu na nagpo-flow. Ang pag-worship, hindi ka lang basta umaawit. Kay buti-buti mo, Panginoon.
'Di ba? You cannot worship God without the Spirit. Kasi pwede kang mag-worship pero pwedeng hindi truth. Nabalitaan niyo ba yung nangyari doon sa Hillsong? 'Di ba sa mga yung group ng Hillsong? Kumakanta siya ng worship pero hindi pala siya naniniwala about God. Meron palang gano'n, no? So, performance. So, hindi lahat po ng kumakanta ng papuri may Spirit ng God. At hindi lahat ng kumakanta ng papuri ng Diyos is kilalay Diyos. Kapatid, everything must worship Him in spirit and in truth. Pati nga pagdadasal sa Espiritu din. Amen? Pwede kang dasal ng dasal pero hindi Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa'yo. Dasal ka lang ng dasal pero hindi Espiritu, kaya maraming miss. Hindi lahat ng nagdadasal sa Espiritu. Hindi lahat na nagpa-fasting, may Espiritu ng Diyos. Okay? Kaya prayer is powerful. Hindi po ganun. You have to understand deeper that the God who answer our prayer is powerful because it's Jesus Christ. Maraming Muslim na nagdadasal. Amen? Maraming Buddhist na nagdadasal. But are they God powerful? Katulad ng God's mode natin? Yung manifestation ng authority na meron tayo? They don't have that. Amen? They can perform ng tinatawag na miracle, but that's not the truth. Deception yung meron sila. Katulad ng ginawa ni Moises, 'di ba? Sa authority na meron siya sa pamamagitan ng kanyang tungkod. 'Di ba? May mga taong ginaya, yung mga sorcery ginaya o ahas. Gumawa siya ng ahas. Gumawa sila ng ahas. Oh, ano ba naman yan, Moises? Kaya din namin gawin yan. Dahil naman ang kaaway is deception. Ang kaaway po is gaya-gaya. So, anong ginawa? Ginaya din nila yung ahas na tinapon sa harap ni Pharaoh. Nagtatawanan sila ngayon. Pero nung tumayo si Moises sa authority, anong ginawa niya? Inutusan niya yung ahas na kainin yung mga ahas nila. Anong nasabi nila? That's God's mode. Supernatural. Amen? Extreme. Sabi mo na, yes, extreme because He is above all. Diba? You can copy, but you cannot last. You cannot be eternal. You have power, diba? Deception ng kaaway dito sa mundo, but you cannot be eternal. You cannot face the God, the Lords of Lord and King of King. Pero kung may spirit ka ni God, yung ultimately and fullness na nakikita sa'yo na nag-e-express kay Lord Jesus Christ, yung buang entire life mo, pati nature mo, pati character mo, dala-dala mo yung God's mode. You can do the impossible. So, huwag natin ma-misunderstand to bilang mga believers. Kasi ito yung mag-i-empower sa atin kung paano tayo mag-operate. Kung paano mag-appear. Yung mga bagay na unusual. Kaya ito yung mga pagkakamali ng mga witchcraft. Hindi nila kayang gayahin yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Wala silang clarification, wala silang stable, wala silang stability, kakayahan. Pinakamababang kapangyarihan po ang meron sila. But not a person with God's mode na ninanavigate natin, minamaster natin. Pabasa po sa 1 Corinthians 12, 5 and 6, Ate Melda. 1 Corinthians 12, 5 and 6 po. Amen po, amen. 1 Corinthians, chapter ano po, Sis Beb? 12 po, 5 and 6. 12, 5 and 6. Praise God. Amen. 12 and 6. Amen. Ito po ang sabi. 12 and 6.
Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. 5 and 6 na po yun, ate. 5 and 6 po. Ay, 5 and 6 po ba? Wait lang po. 5 and 6, sorry po. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Iyon po. Amen po. Amen. Praise So, God. iba-iba tayo ng regalo. Iba-iba tayo ng direction, ng difference na administration. Amen? But same God. Kaya huwag kayong magtaka na may mga tao na, alam niyo po yun, iba-iba tayo ng alignment. May evangelist, may prophetic, may apostolic, but same God. Same God, mga kapatid. Iba-iba tayo nag-ooperate, but same God. May mga gift yung iba na walay iba, but same God. Amen? We are working to the same God. Kaya nga ayaw ko, lagi ko sinasabi sa inyo, walang inggitan dito, walang tagaan ng kapwa mananampalataya, walang pasikatan o pagalingan. Hindi to kompetensyon. Iba-iba lang tayo ng direksyon, but same God. Ibang church, maybe, di ba? Pero that is Christian. When you call yourself Christian, meaning you believe in Christ. Okay? Huwag nating gawing demonic dahil lang wala sa atin. Iba-iba tayo ng dimension, different administration, diverse of operation, but same God. Amen? So, ang example ng prophetic throughout scripture na malinaw para ma-illustrate po yung principle, katulad ng si Elisha. Tandaan niyo ba yung kwento ni Elisha? Nung in-instruct niya si Naaman na lumubog ng 7 times doon sa river. Ano naging resulta nun? Complete restoration. Amen? Sa mga nagbabasa ng Bible, sa mga tamad magbasa ng Bible, kinukonvict kita ngayon, magbasa. Amen? Magbasa tayo para hindi natin sinasabi na gawa-gawa lang to ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga instruction ang Panginoon. Oo nga naman, sabi niya, king siya, kilala siya, pwede naman akong hindi lumubog pwede naman sa malinis na ilog bakit dyan pa sa dumi-duming ilog na yan? Buti na lang meron siyang lingkod na nagsabi sa kanya, di ba na, Panginoon o Hari, ano bang mawawala sa'yo? Tingnan mo yung katawan mo, puro ketong na nga yung katawan mo Kaya ka nga nagpunta dito para magpagamot. Tapos ayaw mo sundin. Di ba? Sundin mo na lang. Ikaw rin naman ang mag-gain yan O anong sinunod niya? Anong nangyari po? Yung complete restoration na hinihingi niya. Di ba? Yung yung pitong sabi, kasi completion nga ang 7, 7 is perfection, di ba? Pag 7 lubog niya dun sa tubig na yun, paglabas niya, parang yung kutis niya, parang baby. Amen? Parang baby. Yun yung complete restoration kapag sumusunod tayo sa prophetic instruction. Meron pa yung another time na si Elisha, di ba? Nag-cast siya ng salt, ng asin dun sa tubig. Na nagbigay siya ng prophetic decree. Ano nangyari? They were healed. Pabasa nga po, para sabihin nyo, 2 King 2:19-22, Ate Rubilin. 2 King, 2 Hari po, verse 2, 19 and 22. 2 King 2:19 and 22 po. Sis, ano po? 2:19 to... Apo, 2 King 2, chapter 2, 19-22. To 22. Amen po.
Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marumi nga lang ang tubig, kaya't hindi mabunga ang lupa. Sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin. Ganon niya ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig, at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh. Lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan. Sabi niya, mula noon, naging malinis ang tubig na iyon gaya ng sinabi ni Eliseo. Amen po. Salamat po. Salita ng Diyos. Amen. So, ang gaganda ng kwento sa lumang tipan, ano po, huwag niyong tatamarin, tabasahin. Prophetic, ano po, pwede namang palinisin na lang tubig. Ba't kailangan pa ng isang mangkok na asin? Amen? Minsan, ang problema sa ating mga mananampalataya, pagdating sa Panginoon, nagdududa tayo. Samantalang yung mga albularyong kung ano-anong pinagdididikit sa inyo, kung ano-anong palitong nilalagay sa mga daliri ninyo, okay lang. Amen? Mag-atang ka ng asin. Paduguan mo yung manok. Umikot ka sa bahay mo ng 20 times. Hindi ba ginagawa natin yun noon? Ba't naniniwala tayo? Nakita nyo? Kahit sila, gaya-gaya sila. Pero bakit pagdating sa Diyos ngayon, sinasabi ninyo demonic? Ay, demonyo yan. Demonic yan. Mga kapatid, we have to realize na kung paano tayong ginagawang deceive. Dinideceive tayo ng kaaway. Amen? So we have to believe. Okay po? So si Moises din, nung madumi yung tubig, mapait yung tubig, di ba po, na ininom niya. Ginamitan din yon. Tinrub din yun ng Panginoon sa kanila. So meaning po, ang gusto kong sabihin sa inyo, this action, hindi lang to symbolic act, but it is authoritative. Dahil may authority ka na galing sa Panginoon, kailangan tayo magkaroon ng prophetic decree. Ma-activate yung miracle at mapulfill natin yung God's word, mga kapatid. By God's stripe, you are healed. You have to believe in that. Amen? We have to believe kung ano sinasabi ng Panginoon. Kailangan tayong maniwala sa Panginoon kasi pinrove niya to sa maraming mga henerasyon. Ancient generation, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito. Dahil He is ancient God. He is the foundation, even in the beginning of this world, mga kapatid. Tapos yung albularyo na nakilala mo lang nung isang araw, naniwala ka nga eh. Wala nga napatunayan eh. Nung sinabi lang ng kapitbahay mo, naniwala ka. Pero itong Diyos na to, biblically, establish yung kanyang mga salita. He carried lahat ng mga patotoo. May mga ebidensya din ang mga nakakita sa Panginoon. Naniwala nga tayo sa science book natin eh. Naniwala nga tayo sa mathematics na sinulat lang din ng tao, tapos sa Bible ayaw nating maniwala. Mas proven pa ba ang science kaysa sa ginawa ng Diyos? Yung science nga, hindi nila mapaliwanag, di ba po? Na bakit, oh yes, may gravity. Saan galing gravity? Di ba? Hindi nagbabangga-bangga ang solar system. Pero sino ang nag-ooperate? Hindi pwedeng walang nag-ooperate sa creator, sa creation. Hindi pwedeng walang creator. Hindi pwedeng walang bagay na pinagmulan. Lahat ng bagay may pinagmulan. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na si God ay galing sa bagay kasi hindi siya nawawala. He's existing. He is forever. He is eternal. Walang nag-create kay God. He is the creator. He is nothing. Amen? He's above all. Kaya yung action na nangyayari, di ba?
from even sa Old Testament hanggang dito sa Bago na sila apostol is naglakad lang. 'Di ba? Inakay yung lumpo na yon na paglakad nila sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, anong ginawa niya? 'Di ba? Naglakad siya sa templo at nag-praise sa Panginoon. Nagpuri sa Diyos. Kasi wala naman nakapagpagaling sa kanya. Amen? So, ako po kahit sa buhay natin ngayon, I still believe in miracle. Kasi may mga taong dinala rin sa buhay ko. Meron dinala na even sa distance, pinag-pray ko yung kapatid yung kaibigan ng aking kaibigan na nasa Singapore na sinasabing kinukulam daw ng duwende. Nag-declare ako ng healing. Nag-declare ako na walang kapangyarihan ng mga albularyo. Tanggalin niya yung nakadikit na yan sa noo niya. I speak healing. Sabi ko, Lord, patunayan mong Diyos kang buhay sa harap ng mga taong nanonood dito. Hindi ko naman nakita yung mga taong nanonood doon. Bakit daw alam ko na may mga taong nakapaligid doon? The next day, parang walang nangyari sa anak niya. Pumasok sa eskwelahan. Beverly, salamat daw sa prayer mo. Pero hindi ko lang yun pinagaling. Ginamit din ako ng Diyos para tumanggap yung tatay na yon. Tay, kung lumalapit ka sa akin para ipanalangin yung anak mo, naniniwala ka bang Diyos? Yung Panginoon na sinasamba ko. Kasi kung totoong Diyos siya sa'yo, tanggalin mo yung papel na yan sa noo ng anak mo. Dahil kahit anong engkanto o duwende pang gumagalaw sa anak mo, mapapagaling siya ng Diyos na meron ako. I walk in authority. Hindi ko to sinasabi dahil nagawa lang to nila Peter. Testimony yun nila Apostle Paul. Iba ang testimony ko. Yung prophetic na sinabi sa akin, ayan, saksi si Tita Annalisa. Tita Annalisa, pakinggan mo daw tong kanta na to. Pwede naman siyang magdasal lang eh. Para sa'yo to. Para sa'yo po, yung maririnig mo dyan. Simula nung araw na yon, tanongin niyo kung dumugo pa, kung sumuka pa siya ng dugo, that day tinanggap niya yung great God na yon. Dahil ang meaning ng kanta na yon, He is a great God. My breath in your lungs. Yun yung kanta na yon. It's your breath in our ano nga yung kanta na yun? So we pour out of praise, it's your praise in my heart. Yun ba yun, Ate Billie Jean? Tama ba? Yung kanta, Great are you, Lord. Amen, sis. Di ba po? Yun yung prophetic na instruction sa akin. Hindi ko to sinasabi dahil nagmamagaling ako sa harapan ninyo. Sinasabi ko to dahil ito yung totoong nangyari sa kanya. That day, humihiling naman lang siya ng panalangin na maging matagumpay yung kanyang paghahayag ng salita. But that day, sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, pakinggan niya tong kanta na to. Sometimes, it's instruction kapag marunong kang makinig sa salita ng Diyos. And one more, yung anak ni Ate Jane, mataas yung lagnat niya nung gabi na yon. Kahit yung youth na si Michael, na hindi kumakain, 1 linggo na gustong dalhin sa ospital. Ate, pagkuha mo ko ng tubig, yung baso ng tubig, ikuha mo ko ng baso ng tubig. Ipagpe-pray ko, buksan mo yung camera. Pagkatapos ko tong ipag-pray, tumawid ka sa bahay nila Michael. Doon din sa anak niya, baso ng tubig din yung ginamit ko. Kinabukasan para silang mga walang sakit. Sis, salamat daw kasi hindi na kailangan dalhin sa ospital yung anak niya. Kumain na po siya. Yung lugaw na pinag-pray mo, yung tubig ininom niya, lumakas na po si Michael. It's not by my power, not by might, but the power of the Holy Spirit na nagpo-flow po because of navigation na minamaster natin. Amen? Yung asawa ni Ate Jane, sabi nila 28% na lang ang puso, ang tibok ng puso. Kapatid, 4 years na po siyang buhay ngayon. 13% sabi ng doktor. Pero buhay, katulong niya.
Nasa ibang bansa pa yon nung pinag-pray ko. Nasa ibang bansa pa siya. Nandun siya sa ospital, kuya. Hindi ako nagdadasal ng tao na hindi sila tatanggap sa Diyos. Sisiguraduhin ko na tatanggap sila sa Panginoon, kuya. Willing ka ba natanggapin si God? Walang-wala ng pag-asa si Jane na makakauwi pa yung asawa niya. Jane, uuwi si kuya. Maniwala ka. 4 years na po, kasama niya yung asawa niya. Sabi ng doktor, 13%. Pero katulong niya pa rin sa pagtitinda. Humayo pa ng mission. People will praise. Dahil gagamitin ka niya, Ate Melda, Ate Billie Jean, Ate Rubilin, Tita Annalisa, Ate Kathleen, Nanay Selena, Kuya James, Ate Ann, Ate Cristita, Ate Alma, Ate Joy, Kuya JB, Kuya Lindon, Ate Jeneline, Ate Vina, Ate Therese, Nanay Andrea. Lahat tayo. We are the vessel. Different way ni God. Amen? But God will use us. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. If you have the Spirit of the Lord, mga kapatid, there's also power. Kasunod lahat yon, everything will follow. Kailangan lang natin i-master yung flow ng Spirit of Prophecy na tayo mismo magiging witness, mga kapatid. Ako mismo sa sarili ko. Ayaw nang maniwala hindi ko alam kung pinagtatawanan ako ng mga pamilya ko. Ako mismo. Namatay na nga yung anak ko. 2 beses namatay anak ko. Nakita ko ng asawa ko, kamamatay lang ng anak ko. Binaon ko pa nga doon sa garden namin. Kinabukasan, nagpapasok ako ng crib sa bahay namin because I believe. Yun yung instruction sa akin ni Lord. Bumili ka ng crib. Bibigyan kita ng anak. Alam niyo ba na tinabi ko yung crib na yon sa kama namin? Hindi ko alam kung naaaway asawa ko sa akin kasi kamamatay lang ng anak ko. But my God, nabuhay anak ko. Nagpupuri sa Panginoon, ginagamit ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ako ang maunang makakatanggap ng miracle. Hindi ako papayag, hindi ako magbebenepisyo. Ako muna at pamilya ko ang kailangan magbenepisyo para mapatotoo ko. I cannot give without nothing, mga kapatid. Hindi ako pwedeng sinasabi ko to na nag-walk sila apostol pero tayo hindi nag-walk. How we master, how we flow. We have to flow in the Spirit. Yung kahit wala nang laman yung bangko ko, nagsesend pa rin siya. I don't know, hindi ko may paliwanag, but that's the miracle. Everything is solution. Jesus Christ, our Lord, is solution. Hindi ako nagpo-focus sa problema na kung anong meron ako, but I want to magkaroon ako ng motivation sa prayer that I must esteem from God na pinaprompt niya kung ano yung pinaprompt ng Panginoon sa akin. Hindi ako nadidriven sa noise ng mundo, but I ask the Lord, di ba? Na kahit sinisigawan ako ng asawa ko, gagawin ko para sa Panginoon ko. Kasi alam ko naman na siya rin na magbabago sa asawa ko, siya magbabago sa anak ko, siya magbabago sa mga tao sa paligid ko. At yun yung maging standing natin para sa spiritual flow po. Amen? I-master natin yung navigation ng current, ng power, kung saan magpo-flow. Yung tuloy-tuloy. Yun yung topic natin. Tuloy-tuloy. Continuous siya na nagmo-move sa buhay natin. Na parang stream. Hindi matutuyo. Amen? Purihin ko ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for God mode, Panginoon. Thank you for speaking. Thank you, Father God, for rooting us. Na marinig namin, Panginoon, that Lord, in behalf, Panginoon ko, ng lahat ng mga ginawa mo, we are the beneficiary. We are the receiver, Panginoon, ng kapangyarihan na mag-flow sa buhay namin, na ma-achieve namin, na ma-master namin, that we enter, Panginoon, sa God's mode na extraordinary capacity, na mag-transition kami, Panginoon, sa supernatural
na divine presence mo, O God, na kaya mong gawin sa buhay namin. Even we live in physical, Father God, we live, Panginoon, sa realm na kung saan, O Diyos, nananampalataya at naniniwala kami na may magagawa ka. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagpuplow ng kapangyarihan ng salita mo na totoo, na hindi nagbabago, na maaasahan, and we are secured, Father God. We believe in you. And Lord, binibigay ko lahat ng glory, Panginoon. Tanggapin niyo po lahat ng glory, lahat ng mga testify na sinabi ko, mga testimony na sinabi ko, Lord, take all the glory and honor. Because you deserve, Father God, na naging useful kami, Panginoon, sa kalooban, regalo mo, na iba-iba man kami ng dimension, iba-iba man kami, Panginoon ko, saan mo kami ginagamit. But Lord, we thank you. Kasi sa kahit anong kaparaanan, ikaw lang ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas namin. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo po ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, mula pa noon ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Amen and amen. All glory to God po. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Billie Jean. Amen. Ayan. Thank you po, Sis Bev, sa mensahe po na ibinaba ng ating Panginoon at